Ka-express, isang malaking tensyon ang bumabalot ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa France. Matapos lumutang ang posibleng first-round blockbuster matchup ng Philippine Open 2026, ang ating 20-year-old Pinay tennis sensation na si Alex Ayala laban sa French veteran at 4 na beses na ITF singles champion na si Lilia Genjin. Isa itong salpukan ng dalawang magkaibang mundo, kabataan kontra karanasan, lakas kontra taktika at home court energy kontra European composure. Hindi ito ordinaryong laban para sa international tennis community. Ang Ayala Genjin ay itinuturing na clash of styles na may potensyal na magdikta ng tono sa unang torneo sa Rizal Memorial Tennis Center. Para sa Pilipinas, isa itong test kung hanggang saan na nga ba ang inakyat ng Ayala era. Para naman sa France, isa itong pagkakataon upang patunayan na ang kanilang battle-tested veteran ay kaya pa ring pigilan ang bagong pwersang nagmumula sa Asia. Simulan natin sa panig ng France, si Genjin, sa edad na 30, ay hindi kailanman naging household name sa WTA Tour, pero sa loob ng tennis circles, kilala siya bilang dangerous floater, isang player na kayang manggulat sa mas mataas ang rank, lalo na sa malalaking entablado. Matatandaan na si Genjin ay minsang yumanig sa Roland Garros matapos talunin ang mga seeded players at umabot sa late rounds, dahilan para matawag siyang giant slayer ng French tennis. Sa kanyang career, nakapag-uwi na si Genjin ng 4 na ITF singles titles, patunay ng kanyang consistency at kakayahang manalo sa mga mahahabang physical at mental na laban. Ang kanyang laro ay hindi umaasa sa brute force, sa halip ginagamit niya ang European style variety, low slices, sudden drop shots, at matatalinong anggulo, at matyagang rally construction. Isa siyang chess player sa court, binabasa ang galaw ng kalaban, hinihintay ang pagkakamali at saka tatama ng tamang sandali. Dagdag pa rito ang kanyang personal na kwento ng resilience. Dumaan na si Genjin sa seryosong injuries na muntik nang nagpatigil sa kanyang career. Pero sa halip na sumuko, unti-unti siyang bumalik, nag-ITF circuit, at muling umangat hanggang makapasok sa top 100 ng WTA sa isang yugto ng kanyang karera. Ang ganitong klaseng karanasan ay hindi basta-bastang matitinag, lalo na sa pressure situations. Pero sa kabilang panig ng net, isang ganap na ibang klase ng player ang nag-aantay. Si Alex Ayala ay hindi lamang former junior champion o promising Pinay prospect. Sa pagpasok ng 2026 season, ay nasa world number 43 live ranking, mas mataas kaysa career high singles ranking ni Genjin. So ibig sabihin, sa papel pa lamang, ang Pinay ay nasa mas mataas na antas, pero higit sa numero, ang dala ni Alex ay momentum. Mula sa kanyang breakout run sa Australia, kung saan naging isa siya sa most watched players online, hanggang sa sunod-sunod na strong performances sa hard courts, malinaw na ang laro ni Alex ay nag-level up. Ang produkto ng Rafael Nadal Academy ay kilala sa kanyang matinding baseline game, heavy topspin forehand, mula sa kaliwang kamay, solid two-handed backhand, at elite footwork na kayang sumabay sa kahit sinong aggressor o counter-puncher. Kung si Genjin ay umaasa sa touch at variety, si Alex naman ay umaasa naman sa pressure at pace. Isa sa pinakamalaking sandata ni Alex ay ang kakayahan niyang panatilihin ang bilis ng rally habang patuloy na binibigatan ang bola. Hindi siya natitinag sa mahabang palitan, sa katunayan, mas lalo pa siyang nagiging komportable habang humahaba ang laban. Isang malaking advantage laban sa mga veteran na umaasa sa pagbabago ng ritmo. Sa statistical context, lumalabas na si Alex ay mas epektibo sa breakpoint situations kumpara ng maraming players sa kanyang ranking range. Ang killer instinct na ito ay madalas na nagiging turning point ng kanyang mga kalaban. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, bihira niya itong sayangin. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis siyang nakaakyat sa rankings at naging consistent threat sa mas mataas ang rank. At isa pang mahalagang aspeto sa labanang ito ay ang playing conditions. Ang Philippine Open, nagaganapin sa Rizal Memorial Tennis Center, isang outdoor hardcourt venue na kilala sa init at mataas na humidity para sa mga European players, lalo na sa mga sanay sa mas malamig na klima. Ito ay isang seryosong hamon. Sa edad na 30, si Genjin ay kailangang mag-manage ng energy sa ganitong kondisyon. Ang mahabang rally sa Manila hits ay maaring magdulot ng mabilis na pagkapagod, lalo na kung mapipilitan siya magdepensa laban sa bigat ng palo ni Alex.
Sa kabilang banda, si Alex ay lumaki at nagsanay sa ganitong klaseng klima. Ang kanyang conditioning ay ididesenyo para sa high-intensity, long-duration matches, isang factor na posibleng maging decisive sa pagsapit ng ikalawang set. Hindi rin maaring isantabi ang home court advantage. Ang Philippine Open 2026 ay inaasahang didagsain ng local fans na sabik makita si Alex maglaro sa sariling bayan. Ang Rizal Memorial Crowd ay kilala sa pagiging vocal at emotional at sa ganitong senaryo, ang energy ng libu-libong sumisigaw na Pinoy ay maaring magbigay ng psychological boost para kay Alex at sabay na pressure sa kanyang kalaban. Para kay Jinjin, ang paglalaro sa ganitong kapaligiran ay isang test ng composure. Kahit gaano pa siya ka-experience, iba ang pakiramdam kapag bawat puntos ay sinasabayan ng dagundong ng crowd. Sa ganitong sitwasyon, ang mental strength ni Alex, na ilang beses nang nasubok sa international stage, ay maaring maging mas matibay kaysa inaasahan. Sa tactical breakdown, malinaw ang posibleng game plan ng magkabilang panig. Si Jinjin ay tiyak na susubukang pabagalin ang laro gamit ang slices para bumaba ang bounce, drop shots para hilain si Alex, palabas ng baseline, at pagbabago ng direksyon para sirain ang rhythm ng Pinay. Layunin niyang gawing ugly ang laban kung saan mas nangingibabaw ang experience kaysa athleticism. Pero para kay Alex, ang susi ay simple, pace at consistency. Kung mapipilitan niyang maglaro si Jinjin ng diretso at mabilis na rallies, lalabas ang age gap at physical gap. Ang lefty forehand ni Alex, lalo na kapag tinarget ang backhand side ng French player, ay inaasang magiging pangunahing sandata upang makuha ang control ng baseline exchanges. Well, sa kabuuan, ang posibleng Iyala-Jinjin matchup ay higit pa sa isang first round game. Isa itong litmus test ng kasalukuyang estado ng Philippine tennis sa global stage. Isang panalo para kay Alex ay hindi lang panalo sa scoreboard. Ito ay pahayag na handa na siyang lampasan ang mga veteranong European at pumasok sa mas mataas na antas ng competition. Para sa France, ang labanang ito ay pagkakataon upang ipakita na ang karanasan at taktika ay kaya pa ring manaig laban sa kabataan at lakas. Para sa Pilipinas, ito ay simbolo ng bagong era kung saan ang isang Pinay ay hindi na underdog, kundi isa ng inaasahang mananalo. At habang papalapit ang Philippine Open 2026, isang bagay ang malinaw, ang buong tennis world ay nakatutok at sa Rizal Memorial, sa ilalim ng init ng Manila at sigawan ng home crowd, isang laban ang maaring mag-iwan ng marka, hindi lang sa tournament draw, kundi sa direksyon ng karera ni Alex Iyala. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.